Mirage G4 automatic transmission. Ang concern ng may-ari. Paminsan-minsan daw umuusok yung tambutsok na kulay puti, pero ngayon wala naman. So paminsan-minsan lang daw. Tara, check natin to. Try natin apakan yung accelerator. Nag-blink pang yung tubel. Ayun, no? Grabe talagang usok. White smoke. Baho. So ayun, nakita na natin yung problema. So try natin tong plaster muna natin dito para kapag mayroong pumasok na mga under chassis saka chainsaw wheel ay makapasok sa sampak kaagad. Naka-plaster na tayo dito. Patayin muna natin. Tanggalin natin yung ground. So hanggang 5,000 lang yung RPM niya. So check natin to lahat. Dito muna tayo maguna sa ito. Wala pa na-list na. Wala pa na-list na. Wala pa. Throttle body muna tayo, linisin muna natin. So, yan, natanggal na natin yung throttle body. Yan yung rintang. Yan, tinanggal na natin dito. Tanggalin din natin itong fuel rail. Sa injector, tatlong injector. 1, 2, 3. Tapos babunutin din natin itong intake kasi nung kinuot-kuot ko dito ay yan, basa-basa talaga. Trouble. So tinanggal natin yung dalawang 12mm na bolt. So sa 5,000 na, katawid itong gitrobol ako nga maron. Bios, panpod, mirag. Sampak ng city. Dato, dos dito. Dagal yung murag balsahan. Dito luran. Sunay kayo. Sakpan mo yun. So ito na yung kahintang ng injector. Limpyo man. Masa ganyan, sabihin naman niya. Mura ba tisyo lang. Slakan natin ang tisyo, baka magbungan niya ng mga metal. Baka ma-overhaul natin to. Patay tayo dyan. Lagyan na natin yung mga tisyo. Yung tatlong bangag-bangag. Lagayan ng injector. So ito yung sunod nating tatanggalin, intake manifold. Tapos natanggal na natin yung 5 12mm na bolt sa intake manifold. Ito yung maliit doon sa baba. Mga boss, natanggal na natin yung itong intake manifold. Naglanay-lanay nga. So yun na nga, ito na nga yun. Ito amoy ito. Grabe talaga yung lalim mo. Kaya pala naglulo power to kasi nababasa yung yung map sensor. To fluid or brake fluid or oil. Parang walang amoy, hindi ko maamoy na oil ba siya or basa. Yan. So tayo dito muna, troubleshoot step 2 tayo. Hindi muna tayo pupunta sa kagad
tawag dito, sa major problem. Dito muna tayo sa mga basic lang muna, baka madala natin sa tayhop to. So lilinisin natin ito, saka ito yung throttle body, lilinisin natin. Saka susunod, check natin itong dito, tanggalin natin itong brake master, baka may kunting leak yung brake master, kasi yung vacuum niya nakakonekta dito sa intake. Kung nag-leak yung ano doon, kahit kunti lang, so hinihigop niya yung fluid papunta dito sa intake. Baka ito yung dahilan na umuusok siya ng puti. So sa coolant, kapag sa makina yung problema, sa maximum level naman yung coolant. Kung bumaba to sa low level, posible na head gasket. Ako naglagay dito kasi pinay-PMS ko ito nung nakaraang buwan, pero hindi naman bumaba yung coolant. So ito lang yung brake fluid, medyo bumaba kunti. Pero dito muna tayo, linisin muna natin, tapos yung throttle body. Pagkatapos malinis, kabit natin, saka papaanda rin. Kung hindi na uusok, baka ito lang yung problema dito, madumi. So kapag umuusok pa rin, so dito proceed muna tayo dito. Saka itong injector, linisin din natin yan. Saka yung fuel rail, ito yung fuel rail, ito yung tatlong injector, 1, 2, 3. So yan ang muna. So sinabay ko na rin mga boss, tinanggal ko na rin yung brake master. So ayan, may suspect na ako. Pagbunot ko sa brake master, so may tumulo na fluid. So may primary suspect na tayo dito. Ang lupit, yan yung kamay ko. Yan kita. Ito yung kamay ko. Ayan, basang basa. So yan, may primary suspect na tayo. Pasang tinada nito. Ayan, brake master. So itong mga intake, ayan, linisin natin yan. So mag-request tayo sa may-ari. Pinsan ko yung may-ari dito. Galindo rin yung apelido ng may-ari dito. Takpan natin itong mga butas, baka mapalaki yung trabaho natin. Is maliit lang. Kapag nahulugan ng mga falling objects, patay tayo dyan. Wala na, pagbunod na ko sa brake master, gabasa na, hinay lang kayo yung kuan pa. Hinay lang. Ilan taon ako doon. Tulo. Gabasa na. Pero ang makuan niya nang guba na ba daw ni master ano? Wala, ilis lang yung nag-brake master diretso. Simple. Wala na ikit-kit para wala na balik-balik. Di ba kanina man? Yung header back, booster. Di ba kanina man? Master ba? Guba man daw na. Guba naglagay na. Mas tayo po ng malimpiwan ako ng intake. Limpiwan. So kontak ko na ko si Agawsan. Nagigid na siya, wala na basta manginani nga sakinan ang tanaw nimo og ang iyang vacuum naka-connect diri sa intake, tapos mag-asog puti, goodbye. So, wala nang ibang dahilan yan. Yan ang primary suspect natin ngayon. So antay-antay lang tayo, mapipix rin natin yan sa awa ng Panginoon. So yan mga boss, papakita ko sa inyo kung sino ang primary suspect
ng pag-usok ng puti na parang usok ng utot ng demonyo. So ayan kung nakikita nyo, may basa-basa yan yan, may basa. So yan yung pinakaunang suspect, pinakaunang dahilan sa kanyang pag-usok ng maputi-puti. Ang sarap higupin ng puti-puti. So hindi natin maano yung doon sa valve cover kasi yung coolant sa reservoir nasa maximum level lang, tsaka yung ito reservoir niya bumaba. So alam na itong mga ganitong bagay. So sana may matutunan kayo. Ano to, Mirage automatic transmission, Toyota Mirage, Toyota Mirage, Mitsubishi Mirage. So ayun, umpisa na tayong mag cleaning. So dito muna tayo sa throttle body. Ayan, ito yung pang cleaning natin, F1 carb cleaner. Ito na yung intake manifold, guys. Natin patuloy na yung gamit natin. Natin yung kalagayan, ayan ayun, grabe dumi. Nilagyan natin ng gasolina. Mga boss, tinanggal ko na rin yung mga tornilyo sa valve cover para isang largahan na talaga to. So ito na, ito yung mga bolt nya, 10 mm. Tanggalin na natin to kasi grabe yung oil. So yun, grabe nako. Saan na ni? So ito yung camshaft sa intake, cam lobe number 1. Ito yung camshaft naman sa exhaust. Yung kahimtang niya, guys, grabe talaga Sino bang hindi uusok yan? Nako. Tawa pre. Lupit ng tama. Tawa. Oh? Sila pagtuig na yung sinusuwil nila taon. Luoy. Iya nga itong wiko ko lang. Bro? Katang stainer na ba? Sa? Gani kayo masaka. Gani kayo mapampan na. Masaka pang wala na. Kena na. Kaya di makuha dito sa kuhan. Kung nag-click mo dito, posible piston na rin. Anak yan. Goodbye yan. So, pas mana sa wigo nga, ngali po itong wigo, lugat yung situin na ba? Kami nag-okay lang din, ulit na pinangandagan.
Laging yung tuya ah. Sige man dagan-dagan. Pero kung imbenta ka naglanay. Kasi magdagan. Lagi ni kanugayan, yung pili mong dagan. Impas ka, no? Birhol mo ni. Ikuan sa taning kuan. Ang pinalalam. Pwede naman itap dahil maputon lang. Alam mo. Pwede rin. Wapo kuwaangin ng wheel pan tana. Pero sige lang, kuan lang. Diri sa tao na sa kuan. Kung di mo aso, di okay na. May na katong nabitoy katong. Grabe talagang wheels lands oh. Sus, grabe. Wala lagi na kumpanya niya. May madala pa nagplasing-plasing ni. Dito ha. Natay pang plasing diyan oh. Plasing? Dagan mo gasto na. Oh, anak gini. May madalang plasing-plasing ni. Punya anak pagkana. Sige. Kabuti na Check daan. na to ang oil. Sus, sino ko na gamayan. Nagabag ko rin nag-change oil. Yung absorb ning kuha na ni. Oil sa mga aning mga wheel slugs. Ano yung naglapok. Di lang kay ang kuhan. Pero primary suspect yung sa kuhan talaga. Backmaster. Pero grabe na talaga to. Ilang taon na itong hindi na change oil. Malupit. So yun guys, tapos na po tayong maglinis pati yung crankcase. So hindi na lang natin na videohan kasi nakalimutan. So ito lang yung muna yung gagamitin natin. Castrol GTX 20W50 para mga patakbuhin mo na ito ng mga 2 linggo. Saka i-change oil na natin ng final yung magandang magandang engine oil, yung Valvoline 5W40 fully synthetic. So ito lang muna para flushing, mawala yung mga dumi-dumi sa loob. So ito yung pangatlong litro. So ito na ngayon mga boss, si Miradsky. So papaandarin na natin. Yan, ignition on, tapos start. So ayan, andar na. So try natin apakan yung accelerator kung umuusok pa ba ng puti to. Ha? Ayan na. Wala nang usok. Good job. Thank you. Dahil na ano na rin natin, na-solve na rin natin yung kanyang problema. Yung umuusok ng puti. So yan, thank you Lord. Okay.